Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin 7 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Happy Monday morning! Lunes na naman po tayo. 13 na po tayo sa buwan ng Abril. It's April 13, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang 11 o'clock po tayo ngayong umaga at maya-maya meron pa rin po tayong bibigyang daan, isa pong pasyente. Sikapin nating matulungan. Pero syempre, ingat-ingat lang po ha. Ingat tayong lahat. Dahil lumakas pa daw, ano? Ito isa nang ganap na super typhoon. Ito yung forecast nila nung mga unang araw eh. Lumakas at isa ng ganap na super typhoon, yung pong sama ng panahon sa labas po ng Pilipinas, sa Philippine Area of Responsibility, at ang international name niya po, Sinlaku. So alamin po natin ano ang magiging impact nito. Naging super typhoon pero nasa labas naman ng Pilipinas. Papasok pa ba? Sir Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa. Sir Benny, good morning. Good morning po sa inyo. Update tayo regarding kay Super Typhoon Sinlaku. Ito po ay napakalakas na bagyo. Nandito sa may parting Pacific Ocean at patungo po dito sa may Mariana Islands. Huling namataan, higit 2,600 kilometers kailangan po ng Visayas. At base po sa ating assessment ay hindi naman ito tatama sa ating kalupaan at palitan ng palit po yung chance na ito ipapasok pa ng ating PAR by end of this week. So nakikita natin walang magiging direktang epekto at yung weather natin is magpapatuloy pa rin po na magiging mainit at maraming pagkakataon na magiging maaliwalasam ng kalangitan sa umaga hanggang tanghali. At sa hapon hanggang gabi may mga tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan lalo na po dito sa may Visayas at Mindanao. At yung ating heat indices, unti-unti pa rin tumataas. We're expecting po today na itong Cotabato City ang pinakamataas na heat index. Mararamdaman po ang around 42 degrees. Nasa danger level po ito. Other areas nasa extreme caution between 33 to 41 degrees Celsius. For Metro Manila, dito sa may Quezon City hanggang 38 degrees mamaya. Sa may Pasay, 40 degrees Celsius naman. Wow, taas. So, patuloy natin paalala, ugaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig and make sure na manipis lamang or komportable ang damit po yung ating susuotin, magdala ng payong at sombrero. Oo, naku, mga nasa 40s na yung mga heat index, Sir Ben?
Sir Benny? Marami na po. Ang dami na. So, ibig sabihin kahit ito, meron po earlier, sabi po ninyo yung Super Typhoon na yan, based dun sa pinakahuling track niya, magre-recurve pahilaga po, papuntang Northern Pacific Ocean. So, pagka po nangyari yun, hindi na talaga siya papasok sa PER. Hindi na po. At saka we're seeing kasi na by the end of this week, unti-unti na siyang hihina kasi magpipik na siya in 2 ways. Sa Super Typhoon ngayon, para magpipik na siya within the next 2 days. Ayun. Okay, so ang ating iingatan ngayon ay talagang yung taas ng temperatura. Yung ating high pressure area po yung cause at saka po yung easterlies. Easterlies pa rin. Okay, maraming salamat Sir Benison. Salamat po. Maraming salamat mga kaibigan, Sir Benison Estareja mula po sa DOST Pag-asa. So, yun, magre-recurve yung pong super typhoon na nasa labas po ng ating bansa. Pahilaga patungo sa Northern Pacific Ocean. Ayan. Pero syempre, doon po sa mga, syempre ngayon ang ating mood ay bakasyon na. Diba? Lalong-lalo na yung ating mga estudyante. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pong panahon dahil ito pong panahon natin, lalong-lalo na tayo po'y nasa panahon ng tag-init. Asahan po natin yung patuloy na pagtaas po ng temperatura at danger level lagi. Nasa 40s na more than 40 degrees Celsius na yung init na ating naranasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya tayo po ay mag-iingat lagi, no? At hindi naman tayo nagkukulang dahil every now and then dito po sa ating programa, tayo po ay laging nagpapaalala kahit tayo'y makulit. Okay, kahit tayo po ay makulit. Nagiging makulit. Yan, paalala natin sa ating mga lolo't lola. Naku, ang ating mga lolo't lola, huwag na makulit. Mga nanay, tatay, alam nyo na, ang inyong mga blood pressure ha. At syempre, iwas-iwas po dun po sa mga heat-related illnesses. Of course, yung heat exhaustion, yung stroke, lalo na. Kahit na ikaw po ay hindi pa senior citizen, lagi kayo tinamaan na sobrang init, ay naku, alam nyo na. Kaya tayo po ay, sabi nga lagi, uminom ng maraming tubig, no? Stay hydrated. Yan, inom ng tubig. Tapos pag hindi kailangang lumabas, lalo na kapag ang init ay, anong oras ba nag-i-start? 10 o'clock, no? Hanggang 3 o'clock ng hapon. 10 o'clock in the morning. Mainit na nga po yung 10 o'clock. Actually, kahit yung 8 to 9 na yan, napakainit na ng panahon eh, diba? So, yan po ang ating iingatan, ha? So, sa ating pong mga, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho pa naman, dala ng payong. Kahit na ikay po'y lalaki. Mas mabuti na po yung merong pananggalang sa init ng araw. Huwag maglakad sa gitna ng initan, lalong-lalo na tirik ang ang sikat ng araw ay naku, kahirap po niyan talaga, promise. Naku, minsan naranasan natin yan. Naku, mahilo-hilo ka talaga. Patas pasok ka sa malamig, wag masyadong malamig. Oo, kasi magsalubong yung init at lamig sa katawan mo. Sabi nga ng mga matatanda. Diba? Mas maganda yung tayo po ay natututot, nagiging maagap na po sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo naman, ang dami na pong may sakit at ang dami na pong sinusugod sa mga ospital. Kinakailangan po ng medical attention, di ba? Okay mga kaibigan, standby lang po. Meron po tayong pasyente maya-maya lamang, taga Bagumbong, Caloocan City. Sikapin po nating matulungan isa pong lolo o isang senior citizen na. O bata pa naman, 62 years old. Yan, mamaya po sikapin nating matulungan. At syempre, doon po sa, pasalamatan natin yung ating pong mga partner nga pala muna ha. Doon po sa, pwede bang paggamit yung report ni Iza? Pasalamatan lang po natin yung ating mga naka-partner sa isang blood letting activity, no? Na ating pong isinagawa nung pong araw ng Sabado. Ayan, maraming salamat po. At talaga namang tayo po natutuwa dahil ang daming mga pagkakataon na yung kahit mga first time talaga
talaga natatakot pa rin mag-donate ng dugo. Pero sa ngalan ng pagtulong sa ating pong mga nangangailangan sa dugo, talaga namang marami po yung mga nagpunta at nag-share ng kanilang ng kanilang dugo, nag-donate. So unang-una po diyan, maraming salamat. Ang nag-initiate po niya na ating mga partner. Ayan. Of course, ang AKAP, Pasig Federation Incorporated. Ayan, thank you so much. At yan po ay in partnership sa The Great Lighthouse Foundation Incorporated. Ayan, maraming salamat sa ating team, DCRH Operation Tulong Voltracom, Chairman Danny Detera, thank you sa agahan. And maraming salamat at of course, ang ating MBD team. Maraming salamat Sir Steve Vasquez, Sir Choi Velasco, Miss Eileen. Ayan, ang ating couple at syempre Sir Noli Onchenko na meron pa mga susunod na mga schedule. No? At ang ating mga team na nagpunta dyan, nakita natin. No? Yung, of course, nandyan sina galing pa ng yung ating, couple, Mary Jean and Carlo Valencia. Ayan, si Tita Sally Tumambing and Liberty Marie Lustre, mag-ina, si Jorilyn and Ernest Mirador, thank you so much. At sino pa ba? Yung ating mga nakasamang team. Ayan, nagsama-sama. Again, ayan, maraming salamat Sir Rene Tacuban. Thank you so much. At yung ating mga ayan, pasalamatan natin. And yes, of course, nandyan yung iba pa nating teammates sa MBD. Oo, na talaga namang naging all out. Ang president nila si Sir Leonardo Glodo, ang AKAP Pasig Federation Incorporated. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating team, ating mga piloto. Ayan, thank you kay Cliff and kay sino ba yung nakasama natin? Si Cliff nga. Ayan, at saka sino pa ba isa nating piloto? Anyway, ayan, maraming salamat po at lalong-lalo na po sa lahat po ng ating mga donor, dami nating donor. At sa ating partner hospital Tondo Medical Center, yung team po ni Ma'am Miles. Ayan, maraming salamat. At tayo po ay nagkaisa ulit na maging hero, be a hero bloodletting 2026 po yan. First time natin na partnership sa AKAP Pasig. Ayan, salamat po. At doon po sa team ng The Great Lighthouse Foundation, of course. Ayan, thank you so much. Mga nag-assist po sa atin dyan, At hindi lamang yung ating MBD team ng DCRH Operation Tulong, nagsama-sama po lahat para nang sa ganun ay makaipon tayo ulit ng dugo. Kasi kailangan po natin, dami po nangangailangan at humihingi ng tulong para dyan. Oo, kaya tayo po ay talaga namang saludo sa lahat po ng mga, lalong-lalo na yung mga successful donor, nagbigay ng oras. Oo, yan po yung samahan ng mga PWD, yung AKAP. Diyan po sa Pasigenyo, kaya po sila ay sabi nila meron tayong natulungan at bilang pagbabalik po, pasasalamat, sila po ay nag-initiate ng blood donation drive. Ayan, kaya tayo po ay talaga namang saludo sa lahat po ng mga nakapag-donate, lalong-lalo na ayan, nakikita ninyo yung ating blood donation drive na talagang maaga pa lang o as early as 7 o'clock nandyan yung ating team kasama nung The Great Lighthouse Foundation na nag-prepare at yan po ay dyan po sa Pasig City. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyo pong naging suporta, lalong-lalo na po doon po sa paghahanda dyan po sa may Lighthouse Bible Baptist Church sa Pasig Market Avenue, Barangay Palatio, dyan po sa Pasig City. Thank you so much and congratulations sa lahat po ng mga nakapag-donate po ng dugo at malaking tulong po yan. Dami po nakaabang sa atin, humihingi na po ng dugo. Actually, last week meron ulit tayong pila ng mga nanghihingi ng dugo and hopefully ay makapagbigay tayo ng ayon dun sa kanila pong mga pangangailangan.
Mga kaibigan, standby lang po ha. Tayo po ay pupunta maya-maya sa ating pong pasyente mula po sa Caloocan City, si Tatay Willie Alpiris Jr. So alamin natin mamaya ano yung kanyang idudulog dito po sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 22 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct.
Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso tulad ng paningin, pang-amoy, pandama, pandinig at panlasa tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 28 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang isang Flash Report. Flash Report! Meron pong 6 katao ang sugatan ngayon, Diyan po sa magulong demolusyon sa Panday Creek, Barangay Palingon, Tipas, Taguig City. Alamin natin ang detalye at update mula po dyan. Mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Na katao mismo yung nasugatan sa magulong demolisyon dito yan sa Panday Creek, Barangay Palingon, Tipas, Taguig City. Pawang nabigyan naman na sila ng paunang lunas ng rescue team ng Wawa Fire Station ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa mga first responder, nagtamo ng mga minor injury yung mga nasugatan na pare-parehong mula doon sa hanay ng demolition team. Ilan sa kanila yung nawakwak yung kamay at bibig matapos tamaan ng lumilipad na mga bote kanina. Matapos yung ilang minutong pambabato ng bote ng ilang residente dito, napasok at naakyat na ng demolition team yung ilang kabahayan dito para nga isagawa yung kanilang demolition sa bisan ng writ of demolition na inisyo ng Regional Court. Matapos yan nga ng ilang minuto na pagstiklab ng kaguluhan dito, patuloy pa rin na nakabarikada mismo yung nasa 3 kapulisan dito mula sa Taguig City Police Station, at habang naroroon naman sa bahagyang dulo nitong kabaan ng Cayetano Boulevard yung ilang mga residente na hinaharangan din ng mga kapulisan, at patuloy na pinapakiusapan na wag na sanang magpatuloy yung kaguluhan ng nakagaya ng nangyari kanina. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Mamaya tabayanan po natin ang follow-up report kaugnay po ng balitang yan. Oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako na po tayo. Meron po tayong pasyente ngayong umagang ito, si Tatay Willie Alpiris Jr., 62 years old po, taga Bagumbong, Caloocan City. Si Tatay Willie po ay isang dating taxi driver at 20 taon na po pala siyang nagmamaneho. Aban, tagal na nun . So, ang kanya pong
ikinabuhay po or ibinuhay para po sa kanyang pamilya. Ayan, may asawa, isang guro at nagtuturo po sa public school at yung pong mga pangangailangan ay natutugunan po kahit papaano ng kanya pong misis na tumutulong ngayon sa mga gamot na pangangailangan ni Kuya Willie. Meron po silang isang anak. Nakatapos na po ng pag-aaral yung kanyang anak sa pamamagitan po nung kanyang pagiging taxi driver. Galing, no? Galing. 2 dekada na po siyang nagmamaneho ng taxi para mairaos yung mga pangangailangan po ng kanyang pamilya. Pero nung pong 2005 ay lumabo po yung kanyang paningin. Hindi na po siya pwedeng magmaneho ng taxi. So nung 2007 naoperahan po yung kanyang mata. Naging okay naman hanggang sa lumabo na sa kadahilan ng hindi na niya po naiinom yung mga gamot na nirereseta po ng doktor dahil nga daw po sa kakulangan ng pambili ng mga gamot. So, pero hindi po nawawalan ng pag-asa si Tatay Willie na muling makakakita kung siya po ay maooperahan. So sabi po ng mga espesyalista sa kanya sa mata, kailangan siyang operahan. Kaya lumalapit po sa atin sa DCRH Operation Tulong. Tanungin nga natin si Tatay Willie. Nandiyan na ba? Tatay Willie, good morning. Morning po, ma'am. Oo, magandang umaga. Tatay Willie, nasa bahay po ba kayo ngayon? Opo, ma'am. Magdalong ako. Diyan po sa palabas. Ayan, sige. Huwag magpainit ha. Mainit ang panahon. Naku po. Oo. So, ang kasama niyo po sa bahay, si Mrs. at saka po yung anak ninyo na isa. Oo, ma'am. Kaya lang pag may pasok, ako lang mag-isa. Kasi si Mrs. po ay nagtatrabaho pa naman, nagtuturo. Opo, ma'am. Oo. And then, yung isa po ninyong anak? Nagkaharap din ang trabaho, ma'am. Hindi pa na. Oo. Lalaki po ba itong anak ninyo? Lalaki po, ma'am. Okay. Wala pa namang wala pang binubuhay na sariling pamilya. Wala pa, ma'am. Ay, mabuti naman. So ngayon, wala pang trabaho. Ano po bang tinapos? Education din, ma'am. Education din. Oo nga. So nasa nanay Oo, ma'am. Okay. So ngayon, pero nag-a-apply na. Okay. So Tatay Willie, ano pong sabi sa inyo saan po ba muna kayo nagpa-check up ng inyo pong mga mata? Hindi na ako napuntahan public, ma'am. Kaya lang, nahirapan sila. Kaya agad na napunta ako ng UST. Saan po kayo nagpunta? Saan? UST, ma'am. Sa UST. Okay. Tapos, anong diagnosis dun sa mga mata ninyo? Anong sabi ng doktora doon, ma'am, yung daw mga loob ng mata ko may mga damage. Tapos yung kaliwa kasi talagang hindi na nakita. May gagawin daw transplant. Ibang doktor daw yun, ma'am. Tapos itong right side, tatanggalin daw kasi pa ang bayad kumakit na puro puti. Yun daw yung nagpapahirap sa akin, kaya sakit. Pero nung pong 2007, nung naoperahan po kayo, ano po yun? Glaucoma po ba yun? So ma'am, glaucoma din. Kaya lang ma'am yung kaliwa, lalong hindi nakakita nung inopera. Okay. So yung inoperahan nung una sa glaucoma, yung pong kanan? Yung dalawa, ma'am. Pareho na. So nung pong naoperahan siya, nag-okay naman po? Yung kanan, ma'am, medyo okay naman. Okay. Tapos yung kaliwa po? Yung kaliwa, lalong nawala. So ibig sabihin, nung kayo po yung naoperahan, hindi nyo po naiinom yung mga gamot na nireseta sa inyo? Ma'am, maraming kita na pagpatakpan, kaya lang hindi ko na napipili kasi wala na cap. Ayun. So, tapos kailan po kayo huling nagpa-check up po ng inyong mga mata? Nung talagang malabo na, parang dito na wala nang pag-asa, kaya kaya ako lang noon. Opo. Kaya lang nung naawa ko sa thesis ko, nagkaroon lang lahat. Sabi ko, pag-try nga tayo ulit, sabi ko, nag-try na naman ako yun, nakilala ko yung sa 50.
Yun ang sabi niya, ma'am. Gagawan ko ng paraan to, kaya lang mag-ready ka talaga ng pagdating mo, sabi niya. Okay. Sa UST po yan, ano? So, ma'am, UST. Oo. Meron silang ano doon, di ba? May charity po sila sa OPD. Pero ma'am, kaya lang hindi rin nila kinaya doon sa charity. Pinapunta ko doon sa ma'am, yung doctor clinic, yung private nato. So may bayad Yun yung na. nagano sa akin, ma'am, kasi doctor dito sa yun. Oo. Tanungan natin, Wina, tanungan natin kay Dr. Egay, please. Baka pwedeng makausap si Dr. Egay. Anong magiging solusyon dito sa sa mga mata ni Tatay Willie? Okay. So Tatay Willie, nagpunta kayo sa sa UST Hospital, tapos ang nirecommend sa inyo or ang dapat daw po ninyong gawin ay paoperahan yung inyo pong dalawang mata na ulit. Anong operasyon po ang sabi? Ang sabi niya, ma'am, yung kaliwa, daw pa yung transplant daw na gawin, ma'am. Transplant, okay. Ibang doktor daw yun. Tapos yung sa kanan, lagyan daw niya po yung nerve na napagamit niya. Tanggalin yung puti na nakatakip, kaya bali tatlong opera, pati yung katarado daw. Saan po yun? Sa UST mismo gagawin? Okay. So binigyan kayo ng quotation, magkano umaabot kung gagawin po lahat? Binigyan lang ako ng 300,000 daw. 300,000. So, tapos pinag-usapan niyo po ni Mrs. at ng anak ninyo? Sabi niya, wala tayong kakayanan. Sabi niya, senior lang. Kaya lang ako mapag-isip pa rin ako kasi kaya ko pa magtrabaho pa kung makikita lang ako At kayo po ay makakapagbabalik kayo, no? Pero baka hindi na sa pagdadrive, Tatay Willie, baka mahirapan na yung mga mata mo. So basta maoperahan lang, matransplant, tapos yung isa, babalik daw po yung inyong, yung linaw ng inyong paningin. Hindi daw sigurado pa, pagkagawin daw na lahat, parang hasta nila. Ano po ba yung na-damage? In-explain po ba sa inyo? Yung nasira doon? Yung kanan map, yung lente. May damage, kaya mahirap daw talaga yun. Ayun, so kailangan talaga, no? Anyways, sinisikap nating matawagan si Dr. Egay para ma-refer namin kayo sana dun sa siguro another opinion tayo, no, Tatay Willie? Ay, pante Dr. Egay, punta ko na rin Ay, ganon. Anong sabi po ni Doc Egay? Ang sabi ni Doc Egay, talagang damage daw yung nerve, ma'am. Okay. Na-damage na. So, pero tama yung sinasabi na pwede pang operahan? Oo, ma'am. Kaya lang, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, nag-try pa rin ako, naghanap pa rin ako iba. Tapos sabi nung sa UST, basta nakakita pa daw ako ng ilaw. May pag-asa pa daw ako, nakakita pa naman ako ng ilaw. Oo. So, yung doktor nyo sa UST, yun lang, mapaghandaan ninyo yung halaga. Oo, ma'am. Oo, pero yung ngayon, meron po kayong mga ipinapatak, may gamot kayo na dapat bilhin. May pangareresita, ma'am, kaya lang hindi ko na pinipili kasi hindi palabon na punta. Kaya sabi ko, antayin ko lang yung naupirahan kung makagawa na. Oo, pero dapat meron din kayo ng patak, di po ba? Kailangan ng... Magagamit na, ma'am, sabi niya, pati yung reresita ko, sabi niya rin. Mahalaga po yun, Tatay Willie. Yung gamot. Kasi, ma'am, biro mo yung isa, ma'am, 1,200 gano'n. Sige po. In the meantime, sige po, magtanong din tayo sa sa UST nga doon sa kanilang. Sige tatay ha, tanong ko doon sa Alaga at Tulong Tomasino, natatandaan niyo po 'yun. Meron tayong every January may Alaga at Tulong Tomasino tayo ng UST partnership Tanong tayo, baka sakaling pwede ka naman doon. Tanungin natin. Napunta ko yun, ma'am, noon. Binigyan nila akong gamot. Sige, tanong natin doon sa kanilang yung kanilang mga inilalaan para sa mga katulad ninyo na indigent. Kayo po ba yung member na rin ng ng tawag dito ng PhilHealth? Yaka PhilHealth.
Sabi na, member na ko kasi senior na ko, ma'am. Oo, pwede naman yun, pwede. Lalo na pag senior po, tatay, kailangan niyo po yun. So nagpa-register na kayo? Ito, ma'am. Tatay Willie, pa-register ka, mahalaga po yun, ha? Kailangan niyo po yun para pag nang sa ganun, pwede kayo maoperahan, malaking pong tulong yun. No, ma'am, gusto ko nga puntaan yung sinasabi yung yakap eh. Sige, magtatanong muna tayo sa UST. Okay. Sige tatay, in the meantime, baka pwede kang bumili ng gamot mo, ha? At bigyan ka muna ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos, tatay. Try mong mabili yung gamot. Okay ba yon? Oo. Bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos and 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation o PPAF. Tatay Willie. Salamat po, Senator Lapid. At 2,000 pesos kay Sir Eddie Alvarez at sa PPG. O ayan tatay, meron ka nang ipambibili niyan. So ikaw ay tatanggap ng 7,000 pesos. Tatay Willie, nawawala. Ayan, okay. Tatay Willie, pasalamatan mo yung ating mga donor at dun sa mga pwede pa magpadala at mag-share ng blessing sa'yo. Go ahead, manawagan ka. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid, idol kita. Saka yung iba pa po. PPAF at si Sir Eddie Alvarez and PPG. Ano po? Sige po. At dun sa mga pwede pang tumulong sa'yo, go ahead, Tatay Willie. Maraming salamat po. Manawagan ka, Tatay Willie. Hingi kang tulong para madagdagan yan at kakailanganin mo yan pag naoperahan ka. Go ahead po. Lahat po ng nagsikilig sa rin, baka pwede po ako mangingin ng tulong kasi papong pagkirahan, paghanap po ay ka. Pwedeng tulungan niyo po ako kahit po. Kaya sana ko kaya lang. Kaya po. Ang hina ng Tatay Willie, hina ng boses mo. Hindi ka namin masyado marinig. Ayan. Parang naglulupot ng cellphone po kasi. Ayan na. Biglang lumakas. Okay, sige. Si Tatay Willie Alpiris po, kailangan niya po ng tulong. Pero tatay, bibili ka po ng gamot ha, Tatay Willie. Oo, bibili ka ng gamot ha kasi kailangan niya, kaya ka pinagsasabihan ng doktor mo, di ba? Kasi pag may gamot, lalo na sa mata, dapat po talaga yun ay ipinapatak. Kailangan niyo po yun. Okay, so sa mga pwede pong tumulong pa kay Tatay Willie Alpiriz Jr., no? Siya po ay pwede mag-share kayo. And then sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong, ayan po, 0956-197-9471. 0956-197-9471 sa pamagitan ng ating ipiwi na Pearl Hesoro. So, sa lahat po ng tutulong, ayan, ipakilagay po Willie Alpiriz Jr. Okay? So, Tatay Willie, tayo'y magtatanong sa UST ha. Tanungin natin si Medical Director Dr. Charito Malong Konsolasyon. Baka naman pwede kang mapasok dun sa libreng operasyon. Ako, pagdasal mo, Tatay Willie. At baka Dr. Guzman, yung doktor ko naman, Dr. Guzman. Pero tayo ay lalapit sa kanilang medical director, si Dr. Malong Konsolasyon. Ay, salamat po, ma'am. Diba? Kung nagpunta kayo nun sa Alaga Tulong Tomasino, napakabait ng kanilang medical director, si Dr. Charito. Okay po? At anong tayo doon, Tatay Willie? Kasi talagang kirot talaga. Opo. Kasi hindi nyo nga po pinapatakan ng gamot. Dapat meron kayong gamot. Di ba? Sige po. Ang bilin ng doktor man, pa magbabayad ng gamot. Opo, dapat talaga po, lalo na pag mata, Tatay Willie, tapang mo eh. Dapat hindi mo yan pinabayaan. Para nang sa ganun, di po ba kailangan talaga pag sinabi ng doktor, di ba? Okay, Tatay Willie? Sige po at mag-ingat kayo sa mainit na panahon, ha? Inom lagi ng maraming tubig. Wala pong anuman. Sige po, God bless. Ayan mga kaibigan, si Tatay Willie Alpiriz Jr., no? 62 years old po from Bagumbong, Caloocan City.
At sikapin nating mai-refer sa UST Hospital dun sa kanilang alaga at tulong Tomasino. In partnership po tayo dyan at baka naman makatulong ang UST Hospital at ilapit po natin sana. Oo, sana lang dun sa kanilang tulong para sa mga indigent. Mga kaibigan, oras po natin 47 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po tayo po ay babalik pagkalipas lamang po ng ilang saglit. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinang. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Tayong 8 minuto at alas 11 na ng umaga. Bigyang daan muna natin ang mga report natin. Puntahan natin si RH29 Boy Gonzales, yung teknolohiya at koordinasyon daw po, susi laban sa child trafficking. Ibalita mo yan, Kuyang Boy G. Ate May, nanawagan ng International Border Management and Technologies Association sa pamahalaan ng Pilipinas na palakasin ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang labanan ng child trafficking, sex trafficking at online sexual exploitation sa bansa. Ayon sa IBMATA, mahalaga ang paggamit ng artificial intelligence, advanced analytics at data integration upang mas mabilis na matukoy ang mga kahinahinalang travel patterns at maiwasan ang posibleng pagkalat ng trafficking cases. Batay sa datos ng International Organization for Migration, ang Pilipinas ay ikalawang pangunahing pinagmumulan ng mga biktima ng trafficking na may 13,330 na Pilipino mula sa mahigit na 125,000 na biktima na naitala sa buong mundo. Ayon kay IBMATA Chief Executive Officer and Secretary Sharon Ailey, malaking tulong ang biometric system upang ma-verify ang pagkakilanlan ng mga biyahero at matukoy ang posibleng traffickers at biktima bago pa man mangyari ang exploitation. Gayunman, binigyan din ni Ailey na hindi sapat ang teknolohiya lamang at kailangan pa rin ng matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at maayos na pakisanay ng mga border personnel. Nakipagtulungan ang IBMATA sa iba't ibang international partners kabilang ang sa IOM upang palakasin ang border security system at anti-trafficking programs. Ipinunto rin ng grupo na ang kahalagaan ng kamalayan ng publiko kung saan mahalaga ang papel ng pamilya at komunidad sa pagtukoy ng mga maagang senyalis ng trafficking. Nagbabala si Eileen na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na dulot ng tensyon sa Middle East ay maaring magpataas ng panganib ng trafficking sa mga vulnerable na pamilya. Iminungkahi rin niya sa Bureau of Immigration na gamitin ang risk-based border management system kabilang ang automated e-gates upang mapabilis ang proseso ng mga lorry sa travelers at matutukan ang mga high-risk cases. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuyang Boy G. Boy Gonzales. Uy, batiin lang natin ang butihing Senator Lito Lapid. Ayan, Sen, good morning. At syempre, ayan, ang kanyang mga staff, of course, Sir Ricky Ileto, ay si COS. Yan, ng Chief of Staff ng Senator Lito Lapid. Ayan, Sir Ricky, good morning. Ayan, si Naaline. Ayan, sino pa? Si Miss Charms. Batiin ko daw yung kanyang Mr. laging nakatutok sa atin, Sir Ronel Mayores. Sabi ni Ma'am Charmy. Ayan, good morning po. At syempre si RH21 tuloy. Sanay. Si partner Florante Rosales. Partner Flor, how are you? Ayan, kamusta na? Ayan, si Ronel Mayores. Ayan, binabati natin, good morning po. At dun po sa aming successful na reunion ng clan, ayan, Balintek Martinez. Ayan, Martinez Balintek. O, di ba? Yan po sa Bintar, Ilocos Norte. At syempre sa aking Auntie Bel. Ayan, Pedro. Nakabapilido ng aking Auntie Bel sa ano. Magagalitan ako nito eh. Ayan, naku, pasensya na, hindi tayo nakarating eh. Di ba? Nakarating po. Anyway, congratulations, at least nagsama-sama yung mga angkan. Oo, di ko pa nakumusta ang aking Lola Amparo Trinueva kung nakabalik na ba sila from Bintar, baka hindi pa.
mukhang mayroon pa activity until na, at ngayon ngayong araw na to. Ayan, thank you po. Samantala mga kaibigan, yung ating bloodletting diyan po sa naginanap po sa Pasig City nito pong Saturday. Ayan, hingi tayo ng kabuang report niyan mula sa team operation tulong natin si Aiza Gabriel. Aiza, go ahead Aiza. Yes, Miss Mino, tama ka dyan. Matagumpay na naman nga nating naisagawa nito lamang nagdaang Sabado ang isa na namang bloodletting partnership kasama pa rin ang DZRH Operation Tulong Mass Blood Donation Team sa pangunguna ng AKA Pasig Federation Inc. o abot kamay na mga may kapansanan ang pag-unlad ng Pasigenyo kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 13 anibersaryo katuwang ang The Great Lighthouse Foundation. Miss May, nung mga oras na yon noong Sabado, talaga namang ang nakakatuwa dito, bukod sa maagap pumunta yung ating mga kababayan na Pasigenyo doon sa ating venue sa Barangay Palitiw, Pasig City, ay talaga namang, kumbaga, sabi mo nga kanina, Miss May, mga persons with disabilities, pero kakaiba yung puso rin nila na tumulong sa iba dahil sila mismo ang mga naging main donor natin para sa isinagawa nating bloodletting. At sa katunayan, full support din ng kanilang pamilya dahil sa bawat PWD ng mga kapatid natin na PWD na nagdo-donate doon ay mayroon din silang kasama pa. Isang bagay na nakakatuwa dahil tila naging advocacy na din talaga ng naturang organisasyon ang AKA Pasig Federation Incorporated ang pagtulong ng iba. At Miss May, isa sa mga natatandaan natin, pagkatapos natin nung bloodletting event sakto alas 11:30 ng umaga nung Sabado, ay nagkaroon ng maikling talk si Pastor na mula sa The Great Lighthouse Foundation kung saan si Pastor Francis. Yan, si Pastor Dait. Francis. Pastor Francis na kung saan Miss May, ang ganda nung sinabi niya na ang pagdodonate nga naman ng dugo ay hindi lang basta pagtulong sa kapwa, hindi lamang basta nagdudugtong ng buhay, kundi tayo rin mismo ay natutulungan nito sa pamamagitan ng paglilinis ng ating dugo. Para sa mga susunod pang panahon, kapag may pagkakataon at nagbukas uli ang panibagong bloodletting donation drive natin kasama ang Operation Mass Blood Donation Team, ay makatulong pa tayo sa mas marami nating mga kababayan para makapagdugtong ng buhay. Isang pag-asa na malaking bagay dahil sabi nga, ang bawat araw ay malaking pag-asa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para makatulong sa iba. At isang magandang paraan doon, syempre, ang pagdodonate ng dugo kasama ang ating Mass Blood Donation Team. Miss May, nais lang din natin kunin ang pagkakataon nito para muli nating pasalamatan yung mga nakasama natin. Una na dyan, syempre, ang AKA Pasig Federation Incorporated sa pangunguna ng kanilang Pangulo na si Brother Glodo. Ayan, syempre, at ang si Sir Leo. Sir Leo, Leonard Lodo, Miss May. At syempre, ang The Great Lighthouse Foundation. Kasama, syempre, si Sir Rene Pacuban at ang ating Voltracom CSR na sa pangunguna ni Chairman Danny Detera. Kasama din si Engineer Mark Lawan, Miss May, at si Ate Aida. At syempre, ang ating partner hospital, ang Tondo Medical Center. Antabayanan lamang. At yung mga team natin, of course, pasalamatan natin Sir Steve Vasquez and the couple, Sir Choi and Aileen Velasco, with the guidance of our team leader, Sir Noli Onchenko. At syempre, yung lahat ng team, pasalamatan mo yung mga nakasama natin. Yung ating mga members mula sa Mass Blood Donation Team, syempre ang ating napakamasinayahin na Tita Sally Tumambing, ang Tita Liberty Marie Lustre, yun nga po, ang mag-asawa, ang couple natin sa MBD, si Juan Carlo Valencia at si Mary Jean Valencia. Syempre, hindi papahuli, sila Kuya Remo at Ate Emmy Dumangkas, si Ate Daisy Ellen Jacinto, ang magnanay na si Ate Joreline at syempre si Ernest, ang ating dalawang pilotos, si Kuya Cliff at syempre si Kuya Ed na siyang nakaagapay natin mula simula hanggang sa pagkatapos ng ating Mass Blood Donation Team.
Miss May, mula pa rin antabayanan ng ating mga kababayan, ng ating mga susunod pang proyekto. Kung hindi tayo nagkakamali, sa darating din na Mayo, may mga paparating pa tayo na iba pang mga proyekto, kaya palaging makinig at tumutok ang ating mga kababayan sa ating programa para sila mismo ay makasama sa pagtulong sa marami nating kababayan. Ito pa rin si Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Team MBD DZRH Operation Tulong at sa lahat-lahat Tondo Medical Center sa ating partner. Wala na tayong oras. Ang bilis naman ng oras na yan. Babalik po tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro. Muli ako po si Baby Nauhan, siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH